Di po lahat makaka-end at ano po, mahina po ang data ng iba. Oo, tama. Para ma-review pag sakaling mabilis na internet. Okay, so guys, tomorrow nga, mawawala kasi ako may ayusin ako. Kailangan kong lumuwas. So ngayon ko kayo i-meet, ha? So ang topic natin for today is about moment of a force. So what is a moment of a force? The measure of the tendency of a body to rotate around a point or axis. The moment of a force around an axis, also known as the moment axis, is most simply expressed in terms of the force moment of a point on the axis. It is mathematically defined as the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance. Okay, so guys, as shown here in the diagram, ayan, we have here a force F. And then, etong D po natin, so D is defined as the moment arm. Ang isang tawag po sa kanya is moment arm. Or ito nga po yung ating perpendicular distance papunta dun sa force F natin. Okay? So what do we mean by perpendicular distance? So dapat po, lagi lang siya ma-form ng 90 degrees. Okay? Ito pong point O natin, yan po yung tinatawag na moment axis. Okay? So or dyan, di ba ito? Ito kasing X and Y, yan yung plane natin. So imagine nyo na lang kung i-extend ko kasi ito. Parang ay plot of parang papel lang siya. And then, etong Z natin, this Z-axis is perpendicular naman doon sa ating X and Y plane. And then, imagine na lang, dito niyo siya papaikutin. Doon sa Z, umiikot siya, yung force natin. So, that is force times the perpendicular distance. So guys, for the resultant of force system, ang ina-assume nating positive kapag nag-moment po tayo is summation ay clockwise direction. Okay, so parang ikot lang po ng relo. So now, punta tayo dun sa principle of Varignon's theorem. Ano ba yung principle of Varignon's theorem? So the principle of moment, also known as Varignon's theorem, states that the torque of the resultant of two concurrent forces about any point is equal to the algebraic sum of the torques of its component. So guys, ang ibig kasi sabihin dito ni Varignon ay minsan kasi kapag nagmo-moment tayo, katulad dito sa diagram na to, di ba, considering this diagram, yung F mo kasi, yung naka-dash line po natin, yan yung line of action ng force natin. Ibig sabihin, yung force na yan, dyan po dadaan sa mga naka-dash line na yan. Okay? And yung F, kung magmo-moment po tayo dito sa point O, okay? So dyan mo papaikutin yung mga force. Yung F kasi, is dito siya sa point na to, magiging perpendicular. Okay? So pwede mong gawin dyan, instead na sa point A mo dalhin, dito mo dalhin sa point na to. So sabihin ko to as point D. So dyan sa point D na yan guys, dyan magiging perpendicular yung force F. Kaso nga lang guys, minsan, etong pagkuha mismo ng perpendicular distance din na yan, yan yung nagiging mahirap minsan. Yung pagkuha mismo ng perpendicular distance. So sabi ni Varignons, ang pwede mong gawin dyan, if there is a point kung saan known ang distance ng X and Y. For example, here at point A. So sa point A kasi, binigay po yung coordinates niya. Ano ba yung coordinates? Di ba meron tayong X and Y coordinates? Ibig sabihin, yung point A natin is located at a distance of X and yung pangalawang number, di ba? That is at a distance of Y. So ito po yung location ng ating force F or yung point A natin, I mean. So yung force F, ang gagawin natin, pwedeng dun mo dalhin sa point A na kung saan, di ba, ang force F natin, since naka-inclined yan, pwede mong kunin yung dalawa niyang component, di ba? If that is acting at an angle of theta, you can solve or resolve for its component. Wherein, yung fx, that is just equals to f cosine theta. And yung fy, so that will be fy is equals to f multiplied by sine theta. Okay? And then, pwede mo nang disregard yung f kasi nagawan mo na siya ng component. Okay? So ngayon guys,
Kapag nag-moment ka doon sa point O, ibig sabihin pala, sabi ni Barignons, if at point D, ang moment equation po natin is, moment at point O yun is equals to force times perpendicular distance. Ang ibig sabihin pala, kapag doon sa tayo pumunta sa point A, ang magiging moment equation natin, which is dapat equals lang din siya dito sa force times D, kapag may mga value siya, equal siya saan? So again, let's consider first yung fx. So ang fx, okay, so imagine ito yan, dyan tayo sa point na to, nagpapaikot. So yung fx, so paano ba siya iikot papunta sa point A? So magro-rotate po siya in the clockwise direction. So dito meron mga nalilito kung paano ba sir nalalaman kung clockwise or counterclockwise? So imagine nyo na lang, di ba sa point O tayo nagmo-moment, tapos nasa point A yung force. Isipin nyo na lang, paano mas mabilis na makakapunta yung x component ni F papunta doon sa point O. Is it clockwise or counterclockwise? So, syempre, mas mabilis siya makakapunta doon in the clockwise direction. Okay? So, that is positive F cosine theta. And then, yung distance niya, so, dyan na po papasok yung ating perpendicular distance na y, or yung location mismo ng ano. Kasi dyan siya perpendicular Ayan. Yung distance na yan. Kasi guys, etong f, kung nalilito pa din, pwede kasi yung f sub x, pwedeng dito mo ipapatakin. Kung saan nag-ano siya, coincide sa y-axis. Kasi f of x lang din to Tapos yung point O, di ba ito siya? So, ibig sabihin, ang kailangan kong distance is ito. Yan. Yung distance na yan, which is, yan nga rin po yung y. And dyan po siya naging perpendicular. Okay? So, I hope na-gets And then next, guys, syempre, may f of x na tayo. So, pumunta naman po tayo doon sa f sub y. Yung f sub y po natin, so pasaan siya? Sa pataas, di ba? So again, alamin natin kung paano siya makakapunta doon sa point O ng mas mabilis. So, paano ba siya magro-rotate at point O? Okay? So, itong point na to, tsaka ito. So, yung Fy, iikot ba siya in counterclockwise direction? Or mag-clockwise siya para makapunta doon sa point O? And clockwise, counterclockwise po. So, mas mabilis siya in counterclockwise direction. So, yung ganun yung maging mindset natin kapag nag-aano na moment. Paano mabilis na makakapunta sa point na yan. So, ito again guys, f cosine theta, yung x component, saan nga i-multiply ito? Sa y. And then yung y component, so since counterclockwise po yan, so magiging minus po siya. Minus f sine theta, and then yung perpendicular distance po niya, so kung going in the y direction yan, tandaan nyo, ang kapartner niya dapat is yung sukat ng Dapat x. Yan, very good. So ito pong x na yan. So kung nalilito ulit, again, ang pwede mong gawin dyan, iipot mong pababa kung saan siya papantay doon sa point O. Kasi yung fx, pwedeng dito mo rin dalhin. So ano na ngayon yung distance na yan? Which is, yan ay equals lang din sa x. Okay? So ibig sabihin pala, itong lalabas dito, kung may mga values po yan, dapat equals lang din dito. Okay. So guys, another thing. Ang kagandahan din kasi kay Barignons, kahit saan mong dalhin point, especially dito. Dito sa point B, kung saan nag-intercept siya doon sa y-axis natin, ito ang maganda kay Barignons theorem. Kung mapapansin nyo, di ba, again, f lang din po ulit ito F lang din po yan. So again, niresolve natin siya into its component. So meron kang fx, and then meron kang fy. So guys, anong napansin nyo doon sa y component ni force? So kung titingnan mo yung line of action ng force natin, ano nangyari? Tumama po kasi siya mismo doon sa point O. Ibig sabihin, hindi makakaikot yung Fy natin or wala siyang perpendicular distance. Ibig sabihin, yung value ng moment for Fy will be equals to 0. Ang makakaikot na lang po is yung ating f of x component. Kung saan, may binigay po diyang distance, yan po ay yung ating I sub y or yan po yung tinatawag na y-intercept. Okay? So when we say y-intercept, ito po yung distance niya along the y-axis. Okay? Kung saan nag-coincide siya dun sa y-axis mismo. Kung saan pumatak yung force, di ba pumatak siya dito.
Kumbaga yung force, papapatain mo lang doon sa point F. Doon sa ating y-axis. Okay? So, kapag nag-coincide yan dyan, ano yung distansya niya from our moment axis or moment point hanggang doon sa distance na yan. Yan yung y-intercept na tinatawag. Okay? So guys, ibig sabihin pala, if i-consider natin tong point B na yan, so at point B, kung dyan mo daw dadalhin yung force F natin, kapag nag-moment ka po dyan, when you take summation ng moment at point O and yung force mo is nasa point B, ang magiging moment equation mo na lang ay alin nga ulit? Yung f of x, di ba? Paano nga makukuha yung f of x? So f cosine theta multiply by the perpendicular distance, which is yung I sub y or the y-intercept. Okay, so times I sub y. So guys, in short, dapat itong tatlong to, kapag pinindot sa ALQ, pare-pareho lang ang lalabas. And di ba, ano ba napansin nyo doon sa point B? Mas maikli yung equation compare dito na may dalawang component na kinonsider. So guys, ganun din po ha. Kasi itong force F, aside from point B, meron rin siyang equivalent dun sa x-intercept or kapag dun mo sa x-axis pinapatak yung ating force F. Okay, so kulay lang ako ng pink. So ang gagawin ko, dito ko sa point C papapatakin yung ating force F. Ayan. So again, kapag ni-resolve mo yung kanyang mga components, so ano lalabasan niya? Meron kang f of x and meron kang f sub y. So alin po dyan ang mamamatay? Ang tawag namin dito is yung may papatayin kaming component eh. So alin dyan yung mamamatay na component ng force F? Alin dyan yung tumama do sa point O? Or yung line of action ng component is tumama do sa mismong point kung saan tayo nagmo-moment? FX, sir. Okay, so yung FX ang mamamatay or hindi makakaikot. Ang makakaikot lang is yung Y component and yung distance naman niya along the x-axis. So that is yung tinatawag nating I sub x or that is the x-intercept. Ayan. So that is the x-intercept. So ngayon naman, kapag pinagawan mo siya ng equation, so kapag nasa point C daw yung force F and nag-moment ka sa point O, our equation will become, so Fy, ano nga yung Fy natin? So that is F sin theta lang. So F sin theta multiply by I sub x. So ito yung apat na way kung paano mo mako-compute yung iyong moment. And again, dapat pong lahat ng apat na yan ay pare-pareho lang din po ang lalabas na sagot. Okay, so para mas maunawaan guys, mag-start tayo or mag-solve tayo ng isang example. So, i-copy-paste ko lang yung yan, dito na lang sa space na to. So, attach ko lang dyan guys yung nasa PowerPoint ko. So, any question? So, wait lang ha. Resize ko lang. Okay. So guys, for this example, ayan. So in the figure shown, assume clockwise moment as positive and compute the force F. Compute the moment of force F, which is 450. Ito daw F is 450. And of force P, na 360, about points A, B, C, and D. So guys, ang isosolve ko po dito is yung moment do sa point A ha. Ito yung magiging moment point natin or dito tayo gagawa ng moment axis. Diyan ko papaikutin yung mga forces na to. And guys, ipapakita ko sa inyo yung principle ng Barignon's theorem. So itong mga forces natin, itong pinakasimula kung saan sila nag-start yung force, imagine nyo lang. I-denote ko siya as may I sub P.
or yan po yung initial point ng ating mga forces. Ibig sabihin, kumbaga parang starting point ng force F natin. And then yung dulo niya, kung nasaan yung arrowhead, yan yung magiging final point. Papangalanan ko siya as F sub P. Or dyan, kumbaga, yan yung dulo ng FP natin, ng mga forces natin. So, isosolve ko, considering yung force ko is nasa initial point, and then, i-check natin if pareho nga lang ba yung lalabas, if yung force is doon sa final point ko, ilalagay. Or yung force is nandun sa FP. Okay? So, ang unahin muna natin, guys, ano ba ang sa tingin yung kulang dito sa problem natin? So, guys, yung mga F kasi yung mga forces po kasi natin is naka-inclined, di ba? Ibig sabihin, meron niyang mga component. So, para ma-solve ang component, di ba, ano bang kailangan natin makuha muna? Kailangan natin kumuha ng theta or yung slope. Kaso nga lang, sa problem, Slope na lang po. Oo. So, guys, eto kasing Gada box na yan, that represents a 1 by 1 feet box. So, guys, ito, kung titingnan nyo, ano ba yung nabuo nating figure dyan? Di ba naka-form tayo ng parang triangle? So, ano yung magiging base ng triangle natin na to? Ilang box ang na-consume niya? 2. Diba? So, 2 box, ibig sabihin, pwede natin sabihin 2 feet yung kanyang base. And yung height niya, tama. So, that is also equivalent to 2 feet. So, kumbaga ito, 2 by 2. 2 by 2. Okay? So, kung lalagyan mo siya ng slope, ito palang slope natin dito, pwede masabihin na 2 by 2. But since divisible po sila ng 2, okay? So, ibig sabihin, pwede mo silang i-divide pareho ng 2. So, 2 by 2, 2 divided by 2, so di ba magiging 1? So, pwedeng ang slope ng ating force F na to is 1:1. And paano nga nako-compute yung hypotenuse niya? So, through Pythagorean theorem, or square root of 1 squared plus 1 squared, so that is equals lang po sa 2. So, ngayon, alamin din natin yung equivalent slope ni force F. So, paano nga siya i-compute? So, imagine na lang, guys, nakabuo tayo ng triangle. Ayan. So, ano po yung magiging height ng ating triangle based do sa triangle na nabuo? Ilan ito? So, that is 4. And then yung base po. So, 1, 2. So, that is 2. Okay? Pero since, di ba, ito ay 2. So, since sila ay divisible by both by 2, so ano yan? 4 divided by 2. So, ito magiging 2. And then yung base, pwede nating iset as 1. Okay? So again, ito kanina ay 2 ha, tapos yung height is 4. Since divisible po sila ng 2, ang ginawa natin, dinivide na lang natin both sides by 2. Kaya naging 1:2. And then yung slope or yung hypotenuse po natin will be equivalent lang saan? So square root of 2 squared plus 1 squared. So that will be 5. Ayan. So guys, ngayon, ang uunahin ko po muna ulit is at considering initial point. Kumbaga yung mga forces natin, etong ating, ano bang kulay na pwede kong gawin? Pata natin itong kulay, ha? So, gawin kong green. Ayan. So, guys, yung force P, dito ko dadalhin na sa point na to. So, ito po yung force P natin. Okay? And then, ganun din si F. Dito ko sa point na to siya papapatakin. Okay? So, si force F and si force P. So, ang sunod natin gagawin, guys, kukunin natin yung mga component nila. So, meron tayo ditong P sub Y, and then meron po tayong P sub X. So, paano nga kukumputin yung P sub Y? So, that is P. And then, kapag kinonsider mo yung slope, so tingnan mo. 2 over square root of 5 po. So, 2 over square root of 5. So, ang sabi ko nga, ang tip ko nga sa inyo, kung Y component yung pinag-uusapan, tingnan nyo dito sa slope ng triangle natin, kung alin yung parang Y din or yung nakatayo. So, di ba 2 yan? So, yun yung kapartner nito.
And then yung lagi lang sila naka-divide ng hypotenuse. Eh how about sa x? Kung ano, tingnan nyo yung x component, kung alin yung x dun sa ating slope. So yung p is i-multiply natin ng 1 over square root of 5. So dumako naman tayo dito sa force F. So again, kagaya ni force P, meron po siyang dalawang component. May Fy, tsaka meron tayong F sub x. So yung Fx, so equals lang naman yan sa force F, multiply by, ayan. So since pareho silang 1, malabo namang magkamali ka na dito. Pero ang 1 na pipiliin mo is yung along the x din. Or ito, yun sa baba. So 1 over square root of 2. And then yung Fy po natin, ayan, along the y, so that is F times 1 over square root of 2. So guys, tingnan nyo ulit. Di ba dito tayo sa point A nagmo-moment? So tingnan nyo yung mga component ng ating mga forces, ng forces P at saka F. Alin ba dyan yung mga component na mamamatay or hindi makakaikot? So tingnan nyo yung line of action. Tingnan nyo yung line of action ng mga component of forces. Dito tayo nagpapaikot ha. Dito mo sila papaikutin. Alin? Sa C po? Oo. Both P and F. Aling component ng dalawa ang mai-eliminate natin or hindi makakaikot or mamamatay? So dito nagmo-moment PY po. PY dahil wala pong perpendicular distance. May perpendicular distance si PY. So ganito guys ha. Tingnan nyo yung PX. Di ba ang PX is pa ganito? Ayan. So kapag in-extend mo yung line of action ng force, ayan, sasapul siya dun sa point A. So ibig sabihin, itong P sub X or yung X component ng force, may eliminate na siya dyan dun sa initial point. Same as lang din po dun sa ating force F. Nasaan yung F of X natin? Di ba ito siya? Ngayon, kapag in-extend mo yung line of action ng force, tatama rin siya dun sa point A. Ibig sabihin, mamamatay din itong F sub X. So, ang makakaikot na lang is yung PY, kasi ang PY, paano ba siya iikot papunta doon sa point A? Di ba mas mabilis siya makakaikot in counterclockwise? Kasi kapag clockwise, malayo pang iikutan niya. Punta doon. Ano? And then, for our F sub Y, so paano ba siya madaling makakapunta sa point A? So, is it clockwise? Or clockwise. So clockwise. So positive siya doon. Okay, so gawa natin ang equation na. So when you take summation ng moment at point A, considering na yung mga forces natin doon sa IP natin pinapatak or doon sa initial point nila. So unahin natin yung PY. So again, PY, since makapag-produce siya ng negative moment or counterclockwise, so ito will be negative. So negative PY or P, which is 360. So negative 360 times 2 all over square root of 5. So force pa lang yan times its perpendicular distance. So ano yung perpendicular distance niya away from point A? So when we say again perpendicular distance, kung ang force mo is along the Y, dapat yung distance mo is along the X. So ano ba yung distansya ng dalawa? So this is at a distance of 1. Okay. Next. Doon naman sa F sub Y, so paano nga siya iikot papunta doon sa ano? So clockwise, di ba? So positive. So positive F na 450 times 1 all over square root of 2 and then multiply by the distance. So again, when we're talking about perpendicular distance, kung ang Fy mo is going the Y direction, so ang kailangan mo distansya is yung X distance o yung distance along the X axis. So from this point hanggang doon sa point A. So ilan to lahat? So 1, 2, 3, 4. So times 4. So guys, paipindot na lang po ako nito sa AlQ. So magiging unit po natin dyan is pound times feet. Pound feet.
Ano po yung lumabas? Nine 950.7. 950. 4 pa. Tatlo pa. Sakto 7. 0.7984. 7984. Alright. So ngayon naman guys, so di ba initial point, kumbaga doon sa starting point natin pinapatak. Ngayon naman, i-check natin siya if i-consider naman po natin siya doon sa magiging final point niya. Kumbaga yung force P, dito ko papapatakin. Ano? Which is, ito yung mas mahirap na way para ma-compute. Pero gusto ko lang ipakita guys na dapat pareho lang ilalabas sa sagot. So ngayon, di ba ito, may P sub X, which is, ito lang, copy na lang natin to. So that is P times 1 all over square root of 5. And then, ganun din po, meron po tayong PY dyan. So that is P times 1 all over square root of 5. And ganun din po sa force F, check natin kung pareho lang lalabas sa sagot. Ngayon naman, dito po natin siya dadalhin sa final point. Ayan. Nandyan yung force F. And then, ito po si Fy natin. And then, ito po yung ating F sub X. Na kung saan yung F sub X, that is F times 1 over square root of 2. Ganun din po si Fy. So, that is F times 1 all over square root of 2. Okay, so una po muna nating i-analyze yung sa force P. So guys, ang tinitingnan na po natin dito is final point. Kumbaga yung initial point kanina, erase nyo na to. Huwag nyo munang pansinin yung mga nasa initial point. So ang nangyari lang, dito natin sa final point, dinala yung mga force F and P natin. So kapag in-applyan mo siya ng moment equation, when you take summation ng moment, at point A, considering na nasa final point na nga yung mga forces natin, so I will start first with PY So PY, so P, ano nga yung value ng P? So that is 360 times yung Y component. So sorry pala. Ito pala ay dapat 2. Yung sa Y. Ito. So 2 po ito. So 2. Ayan, kasi 2 ito. So 360 times 2 all over square root of 5. So guys, analyze natin paano siya madaling makakaikot papunta do sa point A. Is it clockwise or counterclockwise? Clockwise. Clockwise. Ano? So clockwise. And then, yung distance po niya, so ano ba yung PY? Diba? Going in the Y direction. So ang kailangan natin distansya is yung X distance away from point A. So, alin siya? So, again, sabi ko nga, para hindi nalilito, itong PY, iipod mo papunta doon sa katapat ng point A. So, ito yung point A po natin. So, andito yung PY. Mali po. Wait. So, ano yung kanyang distance? Counter po dapat kasi pababa din. Oo nga, counterclockwise ang ikot niya. Counterclockwise. So guys, yung direction correct lang natin. So is it counterclockwise or clockwise? Ito ang clockwise pala. So counterclockwise siya, counterclockwise. Mas mabilis makakaikot. Ayan. So kaya naging negative po, And then yung distance po niya, so sabi ko nga, yung PY, kung nalilito pa, itapat mo doon sa katapat ni point A. Kasi ito nga yung point A po natin. So ano yung horizontal distance niya or yung X distance? Papunta doon sa point A. Ilan to? 3. So that is times 3. Okay? So we're done with PY. Ngayon naman kay PX. So tingnan mo si PX. Paano siya madaling makakapunta doon sa point A? Is it clockwise or counterclockwise? Clockwise. So clockwise siya pagdating kay PX. So again, plus. So PX, copy mo lang. So P times 1 over square root of 5. Or 360 times 1 all over square root of 5. And then, ano yung distance niya from point A? So again, ang technique niya, kung nalilito pa,
So, i-adjust mo siya pabalik doon sa katapat ni point A. So, dito mo dalhin yung PX. So, ano yung distance niya? Perpendicular distance. So, ilan to? So, 1, 2, 3, 4. That is 4. Okay. So, ito po yung para sa part ni force P. So, P pa lang yan, ha? Dumako naman tayo dun sa papunta sa Fy. So, dito ko na lang isulat sa baba. So, unahin ko muna, guys, siguro yung Fy or yung Y component. So, again, analyze muna natin kung clockwise or counterclockwise. So, Fy, papunta kay A. Paano siya madaling makakaikot papunta dun? Is it clockwise or counterclockwise? Clockwise. So, clockwise. Kaya naging positive. So, positive Fy, or that is 450 times 1 all over square root of 2. And then multiply by the distance of, so titingnan mo yung perpendicular distance. So, since this is going in the y direction, sabi ko nga, kung nalilito pa, itapat mo papunta doon sa katapat ni point A, yung Fy. So, dito mo ilagay yung Fy. Ngayon, ano yung distansya niya? Fy papunta doon sa point A. So, ilan lahat to? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, times the distance of 6. And then last, dumako naman po tayo sa f sub x. Ayan, pa x. So, paano siya iikot papunta kay point A ng mas mabilis? Is it clockwise or counterclockwise? Clockwise. Sorry. Nandito sa ito, ano nga ang ikot na to? So, counterclockwise ito. Counterclockwise yan. Or clockwise. Counter. So, counterclockwise. Ano? So, that will be negative. So, negative 450 times 1 all over square root of 2. And then, times the distance of, so since we're talking about f sub x, di ba nakahigayan? So, ang technique nga ulit, para kung nalilito pa, iipod mo siya doon sa katapat ni point A. Diyan mo ilagay yung fx. So, kung pahigayan, so ito yung distance na kailangan mo. So, ilan yan? So, multiply by 2. Okay? So, guys, pa-check sa ALQ and then see if that is the same as our first answer. So, Same dapat, answer po, sir. ayun. So, pareho lang. Ano? So, yan po yung concept ni Barignon's theorem. So, saan mas madali, guys, dalhin yung point A? Sa initial point o sa final point? Ito depende po sa problem. Depende talaga sa problem. Ano, kung saan Sometimes may mga minsan po na may final point, may initial point, minsan po Pwede. halo kaya dahil may nalampas. Tama 'yon, tama 'yung sinabi niya. So guys, hindi naman ibig sabing initial point pareho. I-check niyo rin 'to. Kasi pwede 'yung sinabi niya. Pwedeng yung isa initial point tapos yung isa final point. So depende nga sa problem, and sabi ko nga, ang mga points kung saan mo magandang papatakin yung mga component ng forces is do sa point na merong mga i-eliminate or mamamatay. Okay? So guys, I know, medyo nakakalito pa talaga to sa una. Kasi kahit naman ako, no college, nalilito rin ako sa moment. Especially yung principle ni Barignon's. So for your assignment, okay, try to solve yung mga moments na maproproduce do sa point B, dito sa point C, at saka dito sa point D. So once na na-practice nyo yan, guys, na kuha nyo, napatunayan yung pareho sa initial point or final point or combination ng dalawa, yan, wala na magiging mahirap sa inyo sa pagmo-moment. Okay? So guys, eto kasi sa ibang section, pinarecitation ko, ha? So para do sa ating class representative, since kayo naman ay may mga GC, so paunahan na lang mag-send doon ng solution. Okay? So picturean nyo na lang, tapos send nyo sa group. So kung may nakapareho na isa, halimbawa, yung isa, ang kinopute ay yung moment do sa point B, tapos ang sinolve niya is yung gamit yung initial point. So ibig sabihin, kapag yung isa, kinompute niya yung same moment na na-produce do sa final point and pareho sila, ibig sabihin, tama yung naging sagot. And kung sila yung una nakapag-send ng picture, sila yung magpe-present ng solution nila sa Wednesday.
So that will count as our recitation. Okay po. So ito guys, meron tayong ilang pa bang points no? B, C, at D. So each point may dalawang magpe-present ng solution. Okay? So yun lang naman ang meeting natin sa ngayon. So kaya lang din kasi kami nagtagal nun kasi nga syempre nagbigay ako ng oras para mag-solve. So yung pagpe-present ng solution nila, kaya nagtagal din at inabot kami ng isa't kalahati mo. So since ngayon naman, present ko lang yung solution kung anong gagawin nyo. So ayun, yung remainder ng time, so gamitin nyo para isolve yung mga moments sa point B, C, and do sa point D. Okay, so isend ko na lang din siguro yung sige, mag-paste ako dito sa baba. I-screenshot nyo na lang agad muna para may kopya kayo ng malinis na problem. Ayan. Para kung may interesado mag-solve na, gusto magka-recitation, so pwede nyo na simulan. So again, 3 points pa yan ha. Point B, point C, and point D. Basta ganun lang din guys ha. So para malaman nyo din kung tama yung sagot nyo, check nyo, initial point, final point. Or combination ng dalawa, initial point or final point yung isa. So dapat pare-pareho lang po na labas na moment. Any question, guys, before I dismiss you? Wala na po. That's all. Kung wala naman, you may now leave the GMeet room. Isend ko na lang mamaya yung link nung video lecture kung saaling gusto nyong i-review, may nalilito pa. Pero I think do sa mga luma kong video, may parang ganito ring, halos kapareho din ang problem na to. So pwede nyo rin siyang panoorin. Kaso doon medyo mabilis nga lang yung pacing. Dito ko kasi hinimay-himay natin ng ayos at pinakita ko ng Kaya ayan. So kung wala naman ng tanong, thank you sa pag-attend. And doon para sa mga hindi na-attend, meron naman pong recording nito. So wait nyo na lang ha. So isasend naman ng ating mga class rep. So yun lang. So sa ating mga class representative, so kayo nang bahala kung sino mauuna at So sila yung magpe-present ng solution nila sa Wednesday. Okay, so kung wala nang tanong guys, you may now leave the GMeet room. Thank you and see you guys on Wednesday. Thank you po, sir. Thank you po. 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 Sir, may screenshot nga po kayo, no?